King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 749. Pursuit of Death, Ikalabindalwa. Sa hangin sa itaas ng walang limitasyong karagatan, isang madilim na figure ang pumasok sa isang isla kung saan ang Yuan-Chi ay mas makapal kaysa sa Azure Flower Continent. Makalipas ang isang oras, sa loob ng 1.5 Star Clan sa isla. Arg! Ang mga hiyawan ay umalangaw mula sa lahat ng dako, at ang Emperor of Death ay nakatayo sa hangin habang ang kanyang punit-punit na Little World of Death ay bumabalot sa angkan. Emperor, bakit mo pinapatay ang aking angkan? Isang soberano ang lumuhad sa lupa at nagtanong sa nanginginig na boses. Namumula ang kanyang mga mata. Ang Luolin clan ay walang away sa Emperor, mangyaring iligtas kami. Pakiusap ng isa pang soberano. Kahit na ito ay isang sirang little world, hindi ito isang bagay na maaaring labanan ng 1.5 bituin na angkan. Ang mga puwersang hindi umabot sa 2 bituin ay mas mababa sa mga langgam sa mata ng Emperor of Death. Tentacles of Death. Nagsimulang bumaril ang mga itim na galame mula sa katawan ng Emperor of Death at pumulupot sa mga cultivator sa True Spirit Realm at Origin Core Realm. Ang lakas ng buhay at diwa ng mga cultivator na ito ay nagsimulang dumaloy, at nagsimulang lumitaw ang kulay sa maputlang mukha ng Emperor of Death habang ang kanyang Yuan-Chi ay napunan muli. Ang Tentacles of Death ay isang pamamaraan ng pagpapagaling na nilamon ang puwersa ng buhay ng iba upang pagalingin ang kanyang sarili at mabawi ang kanyang Yuan-Chi. Ang pinakadakilang bentahe ng pamamaraang ito ay ang bilis nito, ngunit ang kahinaan ay ang napunang Yuan-Chi ay hindi malinis at nangangailangan ng oras upang pinuhin. Kung ginamit niya ito ng sobra, mababago nito ang pinagmulan ng kanyang True Yuan at hindi siya tuluyang gagaling, lalo na kung nasugatan na siya ng husto. Higit pa rito, ang labis na pag-asa dito ay maaaring mag-iwan ng mga nakatagong pinsala. Gayunpaman, kahit na mayroon itong mga kahinaang ito, ang Tentacles of Death ay isang paraan pa rin na lumalaban sa langit. Sa loob ng isang oras, ang buong Luolin clan ay winasak ng Emperor of Death. Nabawi ko na ang 40 hanggang 50% ng aking Yuan-Chi, ngunit ang aking mga sugat ay hindi gumaling gaya ng naisip ko. Bulong ng Emperor of Death. Ang Luolin clan ay naging isang bundok ng mga puting buto, ngunit ang mga nasa Origin Core Realm o mas mataas lamang ang magiging epektibo sa kanya kung gumamit siya ng Tentacles of Death. Makalipas ang ilang oras, sinira ng Emperor of Death ang isa pang 1-star clan at nabawi ang 60 hanggang 70% ng kanyang True Yuan. Medyo mabagal ang paggaling ng mga sugat ko. Nagsalubong ang kilay ng Emperor of Death. Ang pinsala na maaaring makapinsala sa isang Emperor ay hindi madaling gagaling. Higit pa rito, ang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning ni Zhao Fang ay naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Kailangan kong makahanap ng ilang mga hari para makarecover ng mas mabilis. Sa pag-iisip hanggang doon, ang Emperor of Death ay umalis sa islang ito at nalaman na may 2 bituin na sekta sa malapit matapos ang paghahanap ng kaluluwa sa isang Sovereign Lord. Ang mga normal na sekta na may 2 bituin ay halatang wala sa mata ng Emperor of Death. Makalipas ang kalahating araw, sa isang 2-star sect na pinangalan ng Scorching Sky Sect. Emperor of Death, bakit mo sinasalakay ang aking sekta? Umuungal ang isang malaking lalaki na napapalibutan ng asol na apoy. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw mula sa buong Scorching Sky Sect habang ginagamit ng Emperor of Death ang kanyang Little World of Death para masakop ang sinumang eksperto sa Great Origin Core Realm o mas mataas. Tentacles of Death. Ang mga itim na mata ng Emperor of Death ay dumapo sa malaking lalaki sa asol na apoy, at ang kaluluwa ng huli ay tila nanigas. Hindi niya nagawang lumaban, at ang Tentacles of Death sa lalong madaling panahon ay binalot ang kanilang mga sarili sa paligid ng lalaki sa asol na apoy at nagsimulang sumipsip ng kanyang life force at kakanyahan. Emperor of Death, tumigil ka. Lumitaw ang tunog ng paglipad, at dumating ang 3 Void God Realm Kings. Ang isa sa kanila ay isang magandang babae na nakasuot ng damit. Siya ay isang Pictier King. Bahagyang nagulat ang Emperor of Death. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating ng mga reinforcement. Ang mga bakas ng pagpatay niya sa 2 buong 1-star na angkan ay natagpuan, at ang 2-star na sektang ito ay may kakayahang magpadala ng malayuang mga mensahe sa isa't isa. Ha ha ha.
4 na Void God Realm Kings, kabilang ang isang Pick-tier King, ay sapat na para mabawi ko ang ilang mga pinsala. Tumawa ang Emperor of Death at nagsimulang i-circulate ang kapangyarihan ng kanyang Little World of Death patungo sa mga hari. Ang napakalaki na lalaki sa asol na apoy ay nagsimulang maging mas payat habang ang kanyang life force at true yuan ay sinipsip palayo. Ang mga ekspresyon ng tatlong hari na kada dating lang ay kapansin-pansing nagbago, at sinumpa nila ang Emperor of Death ng walang pag-aalinlangan. Nagkaroon lang sila ng lakas ng loob na labanan ang Emperor of Death dahil nasugatan ito at nasira ang kanyang little world. Emperor of Death, hindi ka dapat pumatay ng napakaraming tao at lumikha ng napakaraming kaaway. Ang aking kapatid ay si Emperor Yu. Naniniwala akong narinig mo na siya. Ang babae sa damit ay lubhang kaakit-akit. Gayunpaman, ang Emperor of Death ay malamig na ngumisi. Huwad na katwiran. Kung kayo ay nasa parehong sitwasyon tulad ng sa akin, kayong mga cultivator ng matuwid na landas ay magiging mas mabagsik kaysa sa akin. Ang Emperor of Death ay hindi pipi. Hindi siya umikot at pinatay ang lahat ng nakikita niya sa kanyang mga bakanteng oras. Sa kabaligtaran, alam niya ang nabanggit na prinsipyo, ang unang beses na napatay siya ay dahil nakagawa siya ng mga kaaway mula sa napakaraming Emperor, at ilang Peak Emperor ang nakipagtulungan upang talunin siya. Gayunpaman, ang mga desperadong panahon ay nangangailangan ng mga desperadong hakbang, at ang Emperor of Death ay kailangang gumamit ng pinakamabilis na paraan upang makabawi. Sa ganoong paraan lamang siya magkakaroon ng anumang pag-asa na mabago ang tubig at makamit ang tagumpay. Boom! Boom! Bam! Ang tatlong hari ay nagsagupaan laban sa Emperor of Death. Ang Emperor of Death ay nanatiling walang pakialam. Madali niyang pinigilan ang tatlo kahit na ginagamit niya ang Tentacles of Death para makuha ang life force at essence ng Origin Core Realms at ng isa pang king. Hindi ginamit ng Emperor of Death ang lahat ng kanyang lakas dahil ayaw niyang aksidenteng mapatay ang mga haring ito. Malubhang nasugatan ang Emperor of Death at madali pa rin tayong supilan. Solemn na ang mga ekspresyon ng tatlo, at natigilan sila. Anong uri ng labanan ang pinagdaanan ng Emperor of Death para gamitin niya ang pamamaraang ito para mabawi ang kanyang lakas? Sa sandaling ito, ang lalaking nasa asol na apoy ay sa wakas ay naging isang tumpok ng mga puting buto mula sa Tentacles of Death. Ikaw na, dinilaan ng Emperor of Death ang kanyang mga labi. Ang paggamit ng Tentacles of Death sa Void God Realm Kings ay mas epektibo. Nanlamig ang puso ng tatlong hari, at naisipan nilang umatras. Endless Death. Ang Emperor of Death ay tumawa ng nakakatakot nang lumitaw ang isang kalaliman sa kanyang Eye of Death at tinakpan ang tatlong hari. Arg! Naghiyawan ang tatlong hari nang makapasok sila sa karagatan ng kamatayan. Nahulog tayo sa ilusyon ng Eye of Death. Bulalas ng babae, ngunit gaano man sila nagpupumiglas, hindi nila nagawang makatakas sa pagguho ng kapangyarihan ng kamatayan. Tentacles of Death. Ang figure ng Emperor of Death ay lumitaw sa itaas ng tatlo at binalot sila ng mga galame. Kasabay nito, nagsimulang magpumiglas ang tatlong hari sa pisikal na dimensyon. Halos hindi na magising ang babae, ngunit ipinatong ng Emperor of Death ang kanyang kamay sa kanyang balikat at pinigil ang kanyang pag-iisip. Kaya ito ang lakas ng isang Peak Emperor. Ang mukha ng babae ay maputlang puti at puno ng pait. Kahit na nasugatan ang Emperor of Death at nasira ang kanyang little world, hindi siya isang tao na kaya nilang panghawakan. Nang malapit ng patayin ang tatlong hari. Whoosh! Isang arko ng kidlat ang lumipad mula sa walang limitasyong karagatan at sumara sa direksyong ito. Isang maelstrom ng apoy at kidlat ang nagsimulang lumabas sa langit at lupa. Sobrang bilis. Bulalas ng Emperor of Death habang ang kanyang kamay sa babae ay nanigas, at ang pagkabigla ay lumitaw sa mukha ng babae nang makita niya ang mga palatandaan ng pag-asa. Tila ang Emperor of Death ay hinahabol ng isang tao na mas nakakatakot, kaya naman siya ay tumatakbo at pumapatay ng iba upang mabawi ang kanyang lakas. Shoo! Isang nakakatusok na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin, at ang mukha ng babae ay naging puti. Ang kanyang kaluluwa ay nanginginig, at ang kalapit na espasyo ay tila pinaghihigpitan ng isang tiyak na kapangyarihan. Parang hindi siya makaiwas kahit anong gawin niya. Shua!
Naramdaman ng babae na tumalsik ang dugo sa lahat ng dako habang ang isang iskarlate gintong palaso ay tumusok sa katawan ng Emperor of Death. Isang madilim na misteryosong ukit ang kumikinang sa ibabaw ng palaso at nagpalabas ng isang walang kamatayan at walang kamatayang aura. Ang Emperor of Death ay dumaing habang ang kirot ay namumuo sa kanyang kaluluwa. Weng. Ang gininto ang korona sa kanyang ulo ay naglabas ng maningning na gininto ang liwanag kasabay ng pag-alog ng kaluluwa. Ang palasong iyon ay naglalaman ng isang pag-atake ng kaluluwa. Naramdaman ng babae na nanlamig ang kanyang kaluluwa, at naramdaman niyang parang may 10,000 kaluskos ng kidlat. Sa ilalim ng pag-ataking iyon, bahagyang nasugatan ang Emperor of Death habang kinakaharap niya ang nasusunog na sensasyon ng Scarlet Gold Destruction Wind Lightning pati na rin ng God Tribulation Lightning. Ginamit ng babae ang pagkakataong ito para makatakas sa pagkakahawak ng Emperor of Death. Ang iba pang dalawang hari ay hindi kasing lakas ng babae, kaya't sila ay pinigilan pa rin ng Tentacles of Death. Senior, iligtas mo kami. Lumipad ang babae patungo sa napakagandang aura na papalapit. Isang lalaking may iskarlate gintong pakpak at lila na buhok na may hawak na busog ang lumitaw. Ang kanyang kaliwang mata ay kulay ube at tila kumikislap sa kidlat, at ito ay puno ng malamig na layuning pagpatay. Siya ang nagpilit sa Emperor of Death sa sitwasyong ito. Hindi makapaniwala ang babae. Ang aura ng buhay mula sa bagong dating na ito ay napakabata. Ngunit ang kapangyarihang nagmumula rito ay hindi mas mahina kaysa sa Emperor of Death. May malakas na pagtitiwala dito, at higit sa lahat, hindi siya nasaktan, na naging malinaw na siya ang humahabol. Emperor of Death, ginagamit mo talaga ang mga paraan para mabawi ang iyong mga sugat. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakapagpagaling sa pinsalang dulot ng God Tribulation Lightning, kahit mamatay ka. Nagulat si Zhao Fang, at naging malamig ang kanyang ekspresyon habang sinisiyasat niya ang kanyang God Spiritual Eye. Kung ito ay pinsalang dulot ng isang normal na Emperor, ang Emperor of Death ay maaaring makarecover mula sa karamihan nito, ngunit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay hindi madaling gumaling. Hahaha. Zhao Fang, bagamat hindi pa ako ganap na nakaka-recover sa aking mga pinsala, ang lakas ko na. Kayong dalawa lang ang hindi ko kapareha. Tumawa ng malakas ang Emperor of Death. Napagtanto niya na ang Yuan Qi ni Zhao Fang ay hindi pa ganap na nakaka-recover. Upang habulin ang Emperor of Death at hindi siya bigyan ng anumang oras upang magpahinga, ang Yuan Qi ni Zhao Fang ay bahagyang maubos. King of Gods, Kabanata 750. Pursuit of Death, ika-13. Ang Yuan Qi ni Zhao Fang ay talagang bahagyang naubos at hindi pa sa pinakamataas nito, ngunit iyon ay sinadya. Nais niyang sundan ng malapitan ang Emperor of Death at huwag bigyan ang huli ng anumang oras para makabawi. Nang makitang ang Tentacles of Death ay nakabalot pa rin sa dalawa pang hari, hindi na nagsalita si Zhao Fang at agad na nagsimulang umatake. Gaze of the God Eye. Isang surge ng purple-colored eye bloodline power ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang at bumuo ng isang mundo ng purple na humihila sa kaluluwa ng iba. Ikaw talaga. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Emperor of Death habang ang korona sa kanyang ulo ay naglabas ng malalim na pag-alon. Ang Void God Realm King sa harap ng Emperor of Death, pati na rin ang iba pang mga eksperto ng Two-Star Sect, ay naramdaman na nanlamig ang kanilang mga kaluluwa, at hindi sila makahinga. Parang hinihila ang kanilang mga kaluluwa, at habang papalapit sila sa Emperor of Death, mas malinaw ang epektong ito. Pinagsama niya ang Tao of Illusions sa pundasyon ng Gaze of Death. Nanginginig ang puso ng Emperor of Death. Ang Gaze of Death ay sinipsip ang kaluluwa ng isang tao na may napakalaking lakas. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ang dalisay na lakas ng kaluluwa ang nagpasya sa mananalo, ngunit maaaring may iba pang mga kadahilanan tulad ng intent, mastery, iba't ibang mga trick, at kung ano pa. Ginamit ni Zhao Fang ang Tao of Illusions. Dalubhasa siya sa Tao of Illusions. Ang unang Tao na natutunan niya ay ang Tao of Illusions, na nagmula sa Illusion Fish Picture sa Broken Moon Clan. Pagkatapos ng Fanlun Ancient Sound Palace, ang pagkaunawa ni Zhao Fang sa Tao of Illusions ay pumasok sa isang ganap na bagong antas. Ayon sa sinabi ni Liu Qingxen sa dingding, ang pinakamataas na antas ng ilusyon ay katotohanan. Sa sandaling ito,
Ang gaze of the God Eye ni Zhao Feng ay hindi na isang simpleng puwersang sumisipsip ng kaluluwa. Sumanib siya sa Tao of Illusions at pinalakas ito. Ako ang gumawa ng diskarteng ito, at ginagamit mo ito laban sa akin. Ang Emperor of Death ay nagalit, ngunit kailangan pa rin niyang tipunin ang kanyang layunin at gumamit ng Soul Dao technique upang harangan ang gaze of the God Eye. Ang gaze of the God Eye ni Zhao Feng ay may momentum na lampasan ang orihinal na pamamaraan. Ito ay dahil ginamit ni Zhao Feng ang pamamaraan sa pamamagitan ng Ninth God's Eye, na mas malakas kaysa sa Eye of Death. Ang tanging kulang sa kanya ay ang paglilinang. Tumakbo. Ginamit ng iba pang dalawang Void God Realm Kings ang pagkakataong ito para takasan ang Tentacles of Death. Hihihi. Pagkatapos ay itinigil ni Zhao Feng ang gaze of the God Eye. Ang tunay niyang layunin ay pigilan lamang ang Emperor of Death na gamitin ang Tentacles of Death para mabawi ang kanyang mga pinsala. Heaven Silang 18 Palms. Ang batang demigod ay kumikinang na may gininto ang ningning habang ang kanyang sagradong katawan ay dumurog sa hangin. Nagpadala rin siya ng Mystic Golden Palm sa pamamagitan ng Heaven and Earth na naglimite sa Emperor of Death. Scarlet Golden Eye Flame. Sa sandaling ang Emperor of Death ay pinaghigpitan, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagsimulang mag-apoy na may iskarlate gintong kulay. Whoosh! Isang kalahating transparent na iskarlate gintong apoy ang dumapo sa Emperor of Death at nasunog sa buong pisikal at mental na mga sukat ng enerhiya. Ang Scarlet Gold Wind Lightning Eye Flame na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, at lahat ng 300 kidlat ng God Tribulation Lightning sa kanyang Purple Soul Sea ay kumikinang. Arg! Ang Emperor of Death ay napaungol habang ang apoy ay nagsimulang mag-alab sa kanyang katawan at kaluluwa. Ang iskarlata ginintwang apoy ng mata ay naglalaman ng kapangyarihan ng pagkawasak pati na rin ang God Tribulation Lightning, na parehong tumutol sa kanyang Immortal Death Body. Ang kanyang kaluluwa ang bahaging pinaka-naapektuhan. Ang mga pag-atake ng Skylocking Bow ni Zhao Feng at ang Scarlet Golden Eye Flame ay parehong soul-based. Ang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning ay technically ang pinakamataas na antas ng Wind Lightning Inheritance. Bulong ni Zhao Feng. Kabisado na niya ngayon ang higit sa 60% ng Scarlet Gold Destruction Wind Lightning. Nang ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay pinagsama rin dito, ang Iscarlate Gintong Wind Lightning ay sapat na upang mapinsala ang karamihan sa mga Emperor. Mental Energy Spike. Habang ang Emperor of Death ay nagpahayag ng isang kapintasan, isang transparent purple crystalline mental energy spike ang tumusok sa kanyang kaluluwa. Weng. Ang korona sa ulo ng Emperor of Death ay namumulaklak na parang lotus, ngunit hindi talaga nito kayang labanan ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, lalo na kapag ito ay pinagsama sa layunin ng pagkasira. Nasira pa ang korona, at bahagyang nasugatan ang kaluluwa ng Emperor of Death, na nakadagdag sa mga pinsala niya mula noon. Ang pinsala sa kaluluwa ay mas mahirap bawiin. Ang ngiti ni Zhao Feng ay nakakalason. Bagamat bahagyang naubos ang kanyang Yuan Qi, ang kanyang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay ang mga pag-atake ng Soul Dao, at ang bilis ng pagbawi ng isang 10,000 ancient races na bloodline ay naging dahilan upang hindi matakot si Zhao Feng sa mahabang labanan. Dark Eye Death Flames. Ang mga mata ng Emperor of Death ay bumuo ng isang ipinagbabawal na itim na liwanag na nagpaikot sa hangin at kumulog patungo kay Zhao Feng. Nanlamig ang puso ni Zhao Feng nang maramdaman niya ang panganib ng kamatayan. Ang Emperor of Death ay bihirang gumamit ng direktang pag-atake ng kaluluwa laban kay Zhao Feng, ngunit ngayon ay ginawa na niya. Weng. Isang layer ng pinong ice blue na kaliskis ang namuo sa paligid ng katawan ni Zhao Feng habang ang isang suit ng ice armor ay lumitaw din, na sumasakop sa lahat sa loob ng 100 milya sa kanyang Mystic Ice Domain. Boom! Lumitaw ang usok mula sa katawan ni Zhao Feng nang dumapo sa kanya ang Dark Eye Death Flames. Kasabay nito, nag-alab ang itim na apoy sa Purple Soul Sea ni Zhao Feng. Boom! Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nanginginig habang ang 300 kidlat ng God Tribulation Lightning ay nagpapalabas ng kapangyarihan na maaaring magbanta sa mga gods and demons. Boom! Nagsimulang lumitaw ang mga alon sa lawa sa pinakasentro ng kanyang Soul Sea habang nakikipag-ugnayan ang kidlat at hangin sa kalangitan. Emperor of Death. Wala ng silbi.
Hindi gaanong kalakihan ang pagkakaiba sa lakas ng ating kaluluwa. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Ang kanyang God Spiritual Eye ay lubhang nababanat laban sa mga pag-atake ng kaluluwa, kabilang ang mga mula sa Eye of Death. Gayunpaman, ito ay may isang kinakailangan, ang pagkakaiba sa lakas ng kaluluwa sa pagitan ni Zhao Feng at ng Emperor of Death ay hindi maaaring masyadong malaki. Si Zhao Feng ay may Emperor-level soul, na nalinis din ng God Tribulation Lightning at ng God Spiritual Eye. Kahit na may pagkakaiba sa paglilinang sa pagitan ng dalawa, ang pagkakaiba sa lakas ng kaluluwa ay hindi malaki. Gaya ng naisip ko, ang Emperor of Death ay hindi umaasa sa unang lugar, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Kailangan niyang aminin na sa wakas ay nakilala niya ang isang tao na ganap na sumalungat sa kanya. Siya ay higit na umaasa sa Eye of Death, ngunit ito ay pinigilan ng Ninth God's Eye, at ang kanyang immortal death body ay sinalungat ng God Tribulation Lightning. Scarlet Golden Eye Flame. Mental Energy Spike. Si Zhao Feng ay umatake mula sa malayo. Ang batang demigod ay nasa pagitan ni Zhao Feng at ng Emperor of Death, at ginamit niya ang kanyang Heaven Silang 18 palms para paghigpitin ang Emperor of Death. Boom! Boom! Sa ilalim ng galit na pag-atake mula sa God Spiritual Eye ni Zhao Feng, muling naging puti ang mukha ng Emperor of Death. Sa mga tuntunin ng pag-unawa at karunungan sa kaluluwa, ang Emperor of Death ay may kalamangan, ngunit ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay isang tunay na God's Eye, at ang potensyal nito ay lumalakas lamang habang nagpapatuloy ang labanan. Higit sa lahat, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay lubhang nababanat laban sa mga pag-atake ng kaluluwa. Bilang karagdagan, si Zhao Feng ay may bloodline ng 10,000 ancient races at Ice Imperial Spear, kaya halos kapantay niya ang Emperor of Death sa pisikal na depensa, ngunit ang bilis ng kanyang pagbawi ay mas mabilis. Nagsimulang magbago ang ekspresyon ng Emperor of Death nang sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit naglakas loob si Zhao Feng na habulin siya nang hindi lubusang nabawi ang kanyang Yuan Qi. Ang aktwal na lakas ni Zhao Feng ay halos kapareho ng sa akin. Ang pinagkaiba lang namin ay cultivation, huminga ng malalim ang Emperor of Death at kinailangan niyang tanggapin ang realidad. Sa ilalim ng Pursuit of Death, si Zhao Feng ay lumakas ng napakabilis. Side of Death. Nagsimulang mabuo ang isang itim na side sa kamay ng Emperor of Death. Death Force Field. Isang makapal na itim na patong ng kadiliman ang lumitaw sa paligid niya habang sinusundan niya si Zhao Feng at ang batang demigod gamit ang kanyang scythe. Ang mga ekspresyon ng batang demigod at Zhao Feng ay kapansin-pansing nagbago. Ang kombinasyon ng Side of Death at ang Death Force Field ay napakalakas at maaaring ituring na perpekto. Anumang pag-atake laban sa Emperor of Death ay sasagutin ng Death Force Field at pagkatapos ay idaragdag sa Side of Death. Scarlet Gold Destruction Wind Lightning. 100 yarda ang haba na iskarlate gintong sibat ang nagsimulang mamuo sa kamay ni Zhao Feng, at nag-radiate ito ng nakakatakot na aura ng destruction at God Tribulation Lightning. Ding ding. Bam. Ang iskarlate gintong sibat at ang Side of Death ay nagsagupaan sa hangin. Si Zhao Feng at ang batang demigod ay pinilit na bumalik. Restricting Yuan Palm. Ang batang demigod ay gumamit ng isa pang pamamaraan at nagpadala ng kulay abong gintong mga sinag ng liwanag patungo sa Emperor of Death, na nililimitahan ang daloy ng Yuan Qi. Boom boom boom. Ang labanan ay naging sanhi ng pagkawasak ng mga kalapit na bundok sa paligid ng dalawang bituin na sekta, at ang shockwave mula sa kanilang laban ay naging dahilan ng pagbabago ng mga ekspresyon ng tatlong hari. Sino yung lalaking may purple na buhok? Hinahabol niya ang Emperor of Death. Ang babaeng nakadamit at ang dalawa pang hari ay humiwalay sa laban. Ang Emperor of Death at ang lalaking may kulay lila na buhok ay parehong gumamit ng nakakagulat na eye bloodlines at soul techniques. Kahit na sa isang pisikal na labanan, sila ay mga elite sa gitna ng mga Emperor. Death Instant Shadow. Ang Emperor of Death ay biglang naging isang madilim na sinag ng liwanag at mabilis na umalis sa isla. Sobrang bilis. Bulalas ng tatlong hari. Lightning Wing Spatial Flash. Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Feng ay naglabas ng maningning na kislap ng liwanag habang siya ay naging isang arco ng kidlat at sumunod sa likod. Halata na ang bilis niya ay mas mabilis kaysa sa Emperor of Death. Ang tatlong hari ay parang mga manok na kahoy.
Nang tuluyan na silang mag-react, nagpakawala silang lahat ng mahabang hininga. Sa tingin ko ang kabataang iyon na may lilang buhok ay tinatawag na Zhao Feng. Iilang eksperto lang ang makakahabol sa Emperor of Death. Mukhang may ibang eksperto na lumitaw sa Kang Ocean. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ng tatlong haring ito ay maihahambing lahat sa Saint Monant Goddess ng Tianlu Islands. Scarlet Golden Eye Flame. Skylock ang bow. Patuloy na umaatake si Zhao Feng habang humahabol siya mula sa likuran. Sa ibabaw ng walang limitasyong karagatan. Ang Pursuit of Death na ito ay sumasaklaw sa ilang mga island zone at naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa saan man sila naglalaban. Iyon ay isang trahedya. Sa simula, ang Emperor of Death ay may kakayahan pa ring lumaban, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, maaari lamang siyang tumuon sa pagtatanggol. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa pagtugis na ito, at ang alamat ng Left-Eyed Heavenly Emperor ay nakilala sa kabila ng Kang Ocean. King of Gods, Kabanata 751. Pursuit of Death, ika-14. Makalipas ang kalahating taon, sa isang Void Ocean Spiritual Palace. Whoosh! Isang madilim na sinag ng liwanag ang pumasok, at isang lalaking may nawawalang kanang braso at mga marka ng paso ang lumitaw sa kalye. Ang lalaki ay nakasuot ng gintong korona na puno ng mga bitek, ngunit ang aura ng kamatayan na naglalabas mula sa kanya ay nagpabagabag sa mga nasa malapit. Mahirap isipin na ang lalaking ito ay isa sa pinakamatandang emperor ng Kang Ocean. Emperor Zemo. Ang Emperor of Death ay bumulong-bulong sa tono na hindi naririnig ng iba. Ilang paghinga mamaya. Weng. Ang imperial power ng isang emperor ay lumitaw mula sa isa sa mga sulok ng Void Ocean Spiritual Palace. Emperor of Death. Isang nagulat na boses ang narinig nang lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay lila. Siya ay natatakpan ng isang lilang glow at nagbigay ng kakaibang amoy. Emperor Zemo. Ang mga bulalas ng mga kalapit na eksperto ay umalangaw habang ang paggalang at paghanga ay lumitaw sa kanilang mga mata. Napakabihirang makakita ng mga emperor sa labas ng Sacred Lands. Gayunpaman, ang spiritual palace na ito ay nasa isang medyo malaking island zone na naglalaman ng 8 o higit pang 2 star na sekta, kaya ang spiritual palace na ito ay may isang emperor na namamahala. Emperor of Death, paano ka naging ganito? Nagulat si Emperor Zemo. Siya ay nag-iisa sa nakalipas na 1 taon o 2 at hindi gaanong alam tungkol sa labas ng mundo. Emperor Zemo, may utang kang pabor sa akin ilang libong taon na ang nakalipas, at ngayon kailangan ko ang iyong tulong. Sinabi ng Emperor of Death sa malalim na tono at ibinuod ang nangyari, ngunit hindi niya binanggit na si Zhao Feng ang may 9th God's Eye. Ang humahabol ay nililinang ang Dao ng Lightning, at dahil ikaw ay isang Emperor na naglilinang ng Dao of Wood, kalabanan mo siya. Sabi ng Emperor of Death sa isang solemn na tono. May mga natural na counter sa lahat ng mga kasanayan. Halimbawa, ang Emperor of Death ay kinontra ni Zhao Feng, ngunit gayon din, ang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning ni Zhao Feng ay maaari ding malabanan. Ang mga Nagal Inang ng Dao ng Kahoy ay maaaring kontrahin ang mga Nagal Inang ng Dao ng Kidlat. Sino ang makakahabol sa iyo sa ganoong estado? Ito kaya ay isang Sacred Lord. Si Emperor Zemo ay hindi makapaniwala. Huwag kang mag-alala, hindi ito Sacred Lord. Isa lang siyang middle stage na Void God Realm King, ngunit ang kanyang teknik at bloodline ay kakaiba. Ang Emperor of Death ay nagbubuod sa sitwasyon ni Zhao Feng. Habang nag-uusap ang dalawa, whoosh! Isang arko ng kidlat na may mapang wasak na aura ng apoy at kidlat na bumagsak sa Void Ocean Spiritual Palace. Ang bagong dating ay isang lalaking may kulay ube na buhok na may iskarlate gintong pakpak. Ang bilis. Nagulat si Emperor Zemo kahit alam na niya na si Zhao Feng ang may mana ng Wind Lightning Emperor. Emperor of Death, sa tingin mo ba matatakot akong atakihin ka kung nagtatago ka sa isang Void Ocean Spiritual Palace? Kumaway ang mga pakpak ni Zhao Feng habang nakatingin siya mula sa itaas. Sa nakalipas na kalahating taon, pinalo niya ang Emperor of Death. Ang Emperor of Death's immortal death body at soul ay parehong nasugatan ng God Tribulation Lightning, at nawala sa kanya ang 30 hanggang 40% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban.
Ang susunod na henerasyon ay dapat katakutan. Siniyasat ni Emperor Zemo si Zhao Fang, at ang Escarlate Gintong Wind Lightning ng huli ay nagbabagabag sa kanya. Malinaw na nakita ni Zhao Fang si Emperor Zemo. Si Emperor Zemo ay katulad ni Duan Moqing, mga emperor na nagtanim ng Dao of Wood, ngunit ang lakas ni Emperor Zemo ay wala pa sa pinakamataas na antas ng Void God Realm. Emperor Zemo, kung tutulungan mo ako ngayon, babayaran kita ng 10 beses ng mas malaki sa hinaharap. Ang tinig ng Emperor of Death ay naglalaman ng pagmamakaawa. Mayroon pa ring 2 Pictier Kings at 4 na Domain Level Kings sa Void Ocean Spiritual Palace na ito bukod kay Emperor Zemo. Habang tumulong si Emperor Zemo, may magandang pagkakataon pa rin ang Emperor of Death. Left-Eyed Heavenly Emperor. Ang batang may purple na buhok. Isang Void God Realm King at ilang Origin Core Realms sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace ang nakilala ang pagkakakilanlan ni Zhao Fang. Habang dumaan ang Pursuit of Death sa maraming island zone, nagsimulang kumalat ang katanyagan ni Zhao Fang, at kilala siya ng ilang eksperto. Left-Eyed Heavenly Emperor. Nagsimulang kumislap ang mga mata ni Emperor Zemo habang nagsimula siyang magpumiglas. Sa sandaling ito, isang hari sa loob ng Spiritual Palace ang nagsasabi sa kanya kung ano ang nangyari sa pagitan ni Zhao Fang at ng Emperor of Death. Emperor of Death, paumanhin. Hindi kita matutulungan. Tila, mula noong sinalakay mo ang isang Void Ocean Spiritual Palace noon, hinahanap ka na ngayon ng Floating Dream Sacred Land. Huminga ng malalim si Emperor Zemo bago tuluyang nagsalita. Ano? Umindayog ang katawan ng Emperor of Death. Dahil sa relasyon natin sa nakaraan, hindi kita sasalakayin, ngunit hindi ka rin masisilungan ng Void Ocean Spiritual Palace. Mahigpit ang ekspresyon ni Emperor Zemo, at lumitaw ang isang lilang berdeng mundo at dahan-dahang pinilit patungo sa Emperor of Death. Ikaw. Ang ekspresyon ng Emperor of Death ay sobrang pangit. Ang little world ni Emperor Zemo ay sadyang dumurog sa kanya at hindi umaatake kay Zhao Fang. Lumutang si Zhao Fang sa hangin at malamig na tiningnan ang lahat ng ito. Tila ayaw ng Emperor of Death na umalis sa Void Ocean Spiritual Palace. Sa halip, gusto niyang kaladkarin si Emperor Zumi at ang mga eksperto dito kasama niya. Emperor of Death, hindi ka makakatakas ngayon. Isang Escarlate Gintong apoy ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Boom! Isang aura ang nagsimulang sumibol sa kalangitan na naging dahilan upang hindi makahinga si Emperor Zemo at ang mga hari. Hindi. Ang Emperor of Death ay nakaramdam ng kritikal na pakiramdam ng panganib habang halos 800 mga bungkos ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay nagradiated ng isang hindi namamatay na aura. Whoosh! Isang kalahating transparent na Escarlate Gintong apoy ang dumapo sa Emperor of Death, na parabang ito ay isang parusa ng Diyos. Arg! Ang Emperor of Death ay napaungol habang ang apoy ay nagsimulang kumalat sa kanyang immortal death body at sumunog sa kanyang kaluluwa. Napuno ng takot ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ang bangungot na ito ng may pagkabalisa. Sa loob lamang ng isang hininga o dalawa, ang mga paa ng Emperor of Death ay nasunog sa isang antas kung saan hindi na masasabi ng isa na siya ay tao na, at ang kanyang kabilang braso ay nahulog. Hindi napigilan ni Emperor Zemo na huminga ng malalim. Ang lalaking may lilang buhok sa langit ay nasa likod ng kanyang mga kamay at tila walang pakialam. Sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace, naramdaman ng ibang kings at Origin Core Realms na nanlamig ang kanilang mga buto, at hindi man lang sila ng ahas na huminga ng malakas. Masyado siyang malakas. Kaya, ito ang Left-Eyed Heavenly Emperor. Ang Emperor of Death ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Ang Void God Realm Kings ay natigilan. Emperor of Death, ngayong pinagsama ko na ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa aking mga diskarte, sapat na ang lakas ko para bantaan maging ang mga Sacred Lord. Ang mga Peak Emperors ay hindi makakatagal ng higit sa 10 hininga laban sa akin. Sabi ni Zhao Fang sa maayos na paraan. Kahit na hinabol ni Zhao Fang ang Emperor of Death sa loob ng kalahating taon, hindi pa rin siya tumitigil sa pagsasanib sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, at mayroon na siyang 800 tipak ng God Tribulation Lightning, higit sa 100 beses ang halaga na unang nagkaroon siya sa Pirate Sacred Land. Higit pa rito ay mayroon siyang walang kapantay na bilis.
Siya ay isang walang kapantay na Void God Realm. Sa kasaysayan ng Tao of Lightning, isang kababalaghan ang gumamit ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning at dahan-dahang naabot ang rurok ng mundo. Ang alamat na ito ay nagmula sa isang kababalaghan sa sona ng kontinente, at sa kalaunan ay naging Diyos sila. Ang himalang ito ay tila gagayahin ni Zhao Fang. God Tribulation Lightning. Nayanig ang puso ni Emperor Zemo. Pinili niyang hindi tulungan ang Emperor of Death matapos itong pag-isipang mabuti. Una, ang Emperor of Death ay hinahabol rin ng Sacred Land, at pangalawa, gaano kalakas ang taong humahabol sa Emperor of Death. Ang gayong tao ay hindi isang taong maaaring masaktan ng isang normal na Emperor, lalo na pagkatapos malaman na ang tao ay isang sumisikat na kababalaghan. Ang pangalawang dahilan ang pinakamahalaga. Sa makatuwid, ayaw ni Emperor Zemo na tulungan ang Emperor of Death, at tila ito ay isang matalinong desisyon. Bagamat hindi kailanman binati ni Zhao Fang si Emperor Zemo pagkatapos pumasok sa Void Ocean Spiritual Palace o tumingin man lang sa kanya ng diretso, na bahagyang ikinalungkot niya, nang ihayag ni Zhao Fang ang kanyang lakas, ang anit ni Emperor Zemo ay nanginginig at nagsimula siyang pawisan. Binaliwala lang ni Zhao Fang ang pag-iral ni Emperor Zemo, ngunit may kakayahan siyang gawin iyon. Siya o ang sinumang pinakamataas na Emperor ay walang magagawa. Sobrang lapit. Hindi inakala ni Emperor Zemo na ang kanyang Wood Dao technique ay makakapidyaw sa God Tribulation Lightning, at si Emperor Zemo ay walang mga depensa ng Emperor of Death. Zhao Fang. Natalo ako. Nahiga ang Emperor of Death sa lupa at nagsalita sa mapait na tono. Gagawin ko ang gusto mo. Gawin ang gusto mo, gaano karaming kahihiyan ang nilalaman sa apat na salitang ito. Nanginginig ang puso ni Emperor Zemo at ng kumpanya. Gawin ang gusto ko. Paano kung gusto ko ang buhay mo? Hindi ka lalaban. Ang titig ni Zhao Fang ay tila naglalaman ng kakayahang makakita sa puso ng isang tao. Masasabi niya na ang Emperor of Death ay puno ng puot at kahihiyan. Kung hahayaan niyang mabuhay ang Emperor of Death, tiyak na hindi siya basta-basta aalis ng mapayapa. Higit pa rito, ang tahanan ng Emperor of Death ay nasa 10,000 Woods Sacred Land. Sino ang nakakaalam kung uuwi siya at makikipag-ugnayan sa ilang Emperors o Mystic Light Realm Sacred Lords para harapin si Zhao Fang? Zhao Fang, pakitunguhan ang iba. Lumitaw ang deadliness sa mukha ng Emperor of Death, na naglalaman ng mga palatandaan ng isang banta. Nanatiling malamig at kalmado ang mga mata ni Zhao Fang. Ang kanyang pag-iisip na patayin ang Emperor of Death ay hindi kailanman nag-alinlangan, ngunit kailangan niyang harapin ang huling kontra-atake bago ang kamatayan ng Emperor of Death. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang sinaunang Emperor at mayroon siyang Eye of Death. Kung gayon, sabay tayong mamatay. Ang mukha ng Emperor of Death ay nabaluktot habang ang kanyang kapangyarihan ng kamatayan ay namuo at sumabog. Hindi maganda. Mag-ingat. Bulalas ni Emperor Zemo at binuksan ang kanyang Little World upang harangan ang pagsabog na ito na maaaring sirain ang buong Void Ocean Spiritual Palace. Ang pagsira sa sarili ng isang Emperor ay nagwawasak. Boom! Ang buong Spiritual Palace ay yumanig habang tinatakpan ito ng apoy ng kamatayan. Agad na nabasag ang Little World ni Emperor Zemo, at nagawa lamang nitong harangan ang 60% ng pagkasira ng sarili ng Emperor of Death. Alaman ni Emperor Zemo na ang kapangyarihan ng pagsira sa sarili ay 30 hanggang 40% na mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay naging mga guho, at mahigit kalahati ng mga eksperto ang namatay. Maiit na panlilin lang. Isang kabataang may iskarlatijintong pakpak ang lumitaw sa walang limitasyong karagatan. Si Zhao Fang ay gumamit ng matinding bilis upang makatakas mula sa pagkawasak sa sarili. Kasabay nito, ang kanyang God Spiritual Eye ay nakalock sa isang itim na tuldok sa malayo. Kung titingnang mabuti, ito ay isang gutay-gutay na Yuan Soul na naglalabas ng mga ondulasyon ng kamatayan, at isang pares ng Eyes of Death ang lumulutang din sa hangin. Skylock ang bow, Soul Lock. Binawi ni Zhao Fang ang Dark Silver Bow, at isang gintong at pilak na arrow ang bumaril sa hangin. Whoosh! Ang Yuan Soul na nakatakas lamang ng ilang daang milya ay nakipaglaban sa hangin. King of Gods, Kabanata 752. Mga salita ng kamatayan.
Kaya ganyan yan. Tumingin si Emperor Zemo sa mga kilos ni Zhao Feng at ang Yuan Soul ay natigil sa gitna ng hangin. Hindi nakakagulat na ang pagsira sa sarili ng Emperor of Death ay hindi kasing lakas ng inaakala niya. Ang Void God Realm ay kumakatawan sa isang pagbabago sa kaluluwa, at ang mga Emperor ay umabot na sa pinakamataas. Ang pinakamatibay na pundasyon ng Emperor of Death ay ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi siya pinalad na nakilala niya si Zhao Feng. Soul-based din ang eye bloodline ni Zhao Feng, at mayroon siyang Skylock Bow. Kahit na matapos ang pagkulong sa Yuan Soul ng Emperor of Death, hindi siya minamaliit ni Zhao Feng. Master. Biglang lumitaw ang batang demigod, at naguguluhan siyang tiningnan ni Zhao Feng. Anong uri ng mungkahi ang mayroon ang lalaking ito? Ang Eyes of Death ng Emperor of Death ay maaaring mamana. Maaari bang nakawin ni Master ang kanyang eye bloodline para sa akin? Ang batang demigod ay labis na naantig. Nilinang niya ang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan, at ang kanyang kaluluwa ang kanyang kahinaan. Gayunpaman, kung nakuha ng batang demigod ang soul-based na Eyes of Death at pagsamahin ito sa kanyang Golden Kun Sacred Body, magiging perpekto ito. Eye of Death. Naramdaman ni Zhao Feng ang pagkibot ng kanyang eye bloodline sa pananabik. Sa himpapawid, ang Yuan Soul na hindi makagalaw ay may isang pares ng itim na mga mata, na umiral sa pagitan ng pisikal na dimensyon at dimensyon ng kaluluwa. Katulad ito noong umalis ang God's Eye ni Zhao Feng sa kanyang katawan. Sinabi sa kanya ng instinct na ang Eyes of Death ay makakatulong sa kanya. Meow meow. Lumitaw din ang maliit na paws ang magnanakaw at iwinagayway ang mga paa nito na parang may gustong sabihin kay Zhao Feng. Itong pusa. Nagngangalit ang batang demigod. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagsasabi kay Zhao Feng na huwag ibigay ang Eye of God sa batang demigod. Meow. Ang mungkahi ng munting paws ang magnanakaw ay agad na patayin ang Emperor of Death. Zhao Feng, kung mamamatay ako, ikaw din. Ang Yuan Soul na hindi makagalaw ay nagsimulang mag-apoy habang tinawag nito ang kapangyarihan ng kamatayan. Hindi maganda. Ang mga ekspresyon ni Zhao Feng at ng iba pa na papalapit na ay nagbago ng malaki nang makaramdam sila ng kritikal na pakiramdam ng panganib. Kailangang malaman ng isa na ang kaluluwa ng Emperor of Death ay walang kapantay sa mga Emperor, at sa mga tuntunin ng pangunawa sa kaluluwa, nalampasan pa niya ang ilang Sacred Lord. Meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay mabilis na nag-react at nagtago sa metal na singsing ni Zhao Feng. Ngunit ang batang demigod ay nag-iisip kung paano makukuha ang Eyes of Death at nahuli. Boom! Ang lahat ng langit at lupa ay nahulog sa kadiliman habang ang isang kapangyarihan na katulad ng Death Force Field ay sumasakop sa lugar. Ang pagkakaiba ay ang kapangyarihang ito ay higit na nakatuon sa kaluluwa. Arg! Sigaw ng batang demigod nang lumabas ang aura ng kanyang kaluluwa na parang kandilang pinapatay, at nahulog siya mula sa himpapawid patungo sa walang limitasyong karagatan. Nagsimulang manginig ang Soul Sea ni Zhao Feng habang kinakaharap niya ang pagsabog ng kaluluwa ng isang Emperor. Ang puwersang ito ay nagawang saktan ng husto ang mga kaluluwa ng kahit na Mystic Light Realm Sacred Lords. Napaungo si Zhao Feng sa sakit. Kahit na ang kanyang God Spiritual Eye ay lubhang nababanat laban sa mga pag-atake ng kaluluwa, ito ay kamag-anak. Kung ang pag-atake ng kaluluwa ay masyadong malakas, hindi ito mahahadlangan ng kanyang God Spiritual Eye. Munting paws ang magnanakaw. Batang demigod. Bulalas ni Zhao Feng. Mabilis na nag-react ang maliit na paws ang magnanakaw at nakatakas sa sinaunang metal na singsing, na isa pang dimensyon. Para sa batang demigod, hindi na maramdaman ni Zhao Feng ang kanyang aura. Whoosh! Ang isang pares ng itim na mata ay naging malabong guhit at agad na lumipad ng 10,000 milya palayo. Eye of Death at Death Intent. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na ang Emperor of Death ay may pamamaraan na katulad ng pagbuhos ng kanyang shell. Mahigit 75% ng lakas ng kaluluwa ng Emperor of Death ang nawasak sa pagsabog ngayon, ngunit ang kanyang pangunahing Death Intent at mga alaala ay nakatago sa Eyes of Death. Whoosh! Ang Eyes of Death ay lumipad ng napakabilis, at umiral sila sa pagitan ng pisikal at kaluluwang dimensyon. Mas mabilis sila kaysa sa Lightning Wings Spatial Flash ni Zhao Feng dahil ang bilis ng Yuan Souls ay karaniwang 10 beses na mas mataas kaysa sa normal na paglipad,
at sa kanyang kasalukuyang estado, ang bilis ng Emperor of Death ay 5 beses na mas mabilis kaysa doon. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Nagpasya si Zhao Feng na hindi niya maaaring pabayaan ang Emperor of Death ng ganoon kadali, ngunit ang pagpatay sa kanya kaagad ay masyadong mabait. Lightning Wing Spatial Flash. Nabuo ang mga pakpak sa likod ni Zhao Feng at pinayagan siyang kumislap ng 10,000 milya ang layo ng sabay-sabay. Hindi siya nag-aalala na ang Emperor of Death ay makakatakas dahil mahigit 75% ng soul power ng Emperor of Death ay nawasak na, kaya hindi niya mapanatili ang paglipad ng napakatagal. Ang Emperor of Death ay mayroon lamang isang paraan ng kaligtasan. Malinaw ang puso ni Zhao Feng. Matapos masira ang kanyang pisikal na anyo at nawala ang karamihan sa kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, ang tanging paraan upang mabuhay ang Emperor of Death ay ang magnakaw ng katawan ng isang tao. Sa totoo lang, 2 beses nang nagawa ng Emperor of Death ang ganoong bagay, kaya medyo may karanasan na siya, ngunit sa pagkakataong ito, ang kahirapan ay magiging napakataas. Kahit na ang pagsira sa sarili ng aking kaluluwa ay hindi masyadong nakapinsala kay Zhao Feng. Ang kanyang eye bloodline ay dalubhasa sa pagsubaybay, at siya ay napakabilis din. Ang Emperor of Death ay umiyak ng mapait sa kanyang puso. Kahit na ito ay isang Sacred Lord, ang Emperor of Death ay makakatakas na sa ngayon gamit ang 2 pagsabog ng shell. Ang Shadow of the Death God at 2 self-explosion ay magiging lubhang mahirap kahit para sa mga normal na Sacred Lords, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kalamangan sa kaluluwa ay ganap na tinutulan ni Zhao Feng. Makalipas ang 1 oras, nagawa ng Eyes of Death na makalayo kay Zhao Feng, ngunit karamihan sa kanyang layunin ay naubos na. Nagtungo siya sa isang mataong isla. Maaari akong bumangon muli pagkatapos magnakaw ng isa pang katawan. Ang Emperor of Death ay nakakita ng pag-asa ng bagong buhay. Kapag nagnakaw siya ng katawan, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa talento o anumang bagay dahil sa kanyang Eye of Death. Ilang sandali pa, sa loob ng palasyo ng ilang bansa, isang madilim na sinag ng liwanag ang dumaan. Ang sinumang hindi pa nakarating sa Origin Core Realm ay hindi makakadama ng anuman. Mabuti, ninakaw ko ang katawan ng isang prinsipe sa pagkakataong ito. Bahagyang natuwa ang Emperor of Death. Ang lakas ng bansang ito ay kapantay ng Canopy Great Country, at hindi ito madaling mahanap. Kung pumili siya ng 1-star o 2-star force, delikado ito, ngunit hindi masyadong masama ang pagkakakilanlan ng isang prinsipe. Sa sandaling pumasok siya sa isang 1-star o 2-star na puwersa sa hinaharap, magkakaroon ng hindi mabilang na mga mapagkukunan. Nang walang anumang pagsisikap, matagumpay na nagawa ng Emperor of Death na nakawin ang katawan ng isang prinsipe, o mas tumpak, isang iligal na bata. Hihihi, kahit na basura ka, itataas kita at sasalungat sa langit. Ang Emperor of Death ay nagsimulang sumanib sa mga alaala ng katawan na ito. Kasabay nito, nag-circulate siya ng isang secret technique para itago ang kanyang aura. Upang matiyak na magiging perpekto ang lahat, sumakay ang Emperor of Death sa isang karwahe, lumabas ng palasyo, at pumasok sa isang tahimik na kagubatan. Biglang nanlamig ang katawan ng Emperor of Death. Sa kagubatan ay nakaupo ang isang batang kulay ube ang buhok at isang maliit na pusa na parehong nag-iihaw ng karne ng baboy ramo. Ang malutong na karne ng baboy ramo ay naglabas ng nakakaakit na amoy na ginawa ng gutom na katawan ng Emperor of Death na likas na lumunok sa kanyang laway. Zhao Feng, maging mabait sa iba. Ang bilis ng paghinga ng Emperor of Death ay bumilis, at ang kanyang mga mata ay puno ng deadline at kawalan ng pag-asa. Nagnakaw lang siya ng katawan. Bukod sa katotohanan na siya ay may malakas na layunin, malamang na hindi siya magiging katugma para sa isang true spirit realm. Nanatiling walang ekspresyon si Zhao Feng habang kinakagat niya ang karne, pagkatapos ay sinimulan niyang inspeksyonin ang Emperor of Death at ang kanyang bagong katawan. Sa sandaling ang isang Void God Realm ay nagnakaw ng isa pang katawan, ang lahat ay naging simple. Bumukas ang kaliwang mata ni Zhao Feng at tinakpan ang kaluluwa at katawan ng Emperor of Death sa sobrang lamig. Interesado siya sa mga pamamaraan ng Emperor of Death at sa kanyang Eye of Death. Zhao Feng, kung mamamatay ako, mamamatay ka rin dahil inilagay ko ang cursed words of death matagal na ang nakalipas.
Nakakalason ang mukha ng Emperor of Death habang sinimulan niyang pagbantaan si Zhao Fang. Wala siyang anumang pag-asa laban kay Zhao Fang, kaya kung kailangan niyang mamatay, hindi rin niya gagawing mabuti si Zhao Fang. Cursed Words of Death. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Na-inspeksyon na niya noon ang Dark Eye Secret Manual, kaya medyo alam niya ang tungkol sa Cursed Words of Death. Ang Cursed Words of Death ay ang pinaka-nakakatakot na uri ng sumpa, at nangangailangan ito ng buhay upang mabuhay. Ang pinagmulan ng Cursed Words of Death ay isang ipinagbabawal at extinct species ng 10,000 ancient races, ang Ancient Shaman Race. Ang ranggo ng lahi na ito ay mas mataas pa kaysa sa Heaven's Legacy Race, mas mababa lang ito sa Ancient Races. Nanlamig ang mukha ng Emperor of Death at bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang, ngunit hindi natitinag ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Hindi lang niya papatayin ang Emperor of Death, pahihirapan niya ito at nakawin ang kanyang Eye of Death at ang kanyang mga alaala. Hahaha. Ang Emperor of Death ay nagsimulang tumawa sa kawalan ng pag-asa habang ipinapaikot niya ang kanyang layunin at kaluluwa. Ang kanyang kalaban ay malamig at mahinahon, kahit na ang Cursed Words of Death ay hindi nagawang takutin siya palayo. Hindi maganda. Gusto siyang pigilan ni Zhao Fang, ngunit huli na ang lahat. Hindi niya inaasahan na ang Emperor of Death ay agad na magpapakamatay. Gamit ang presyo ng kamatayan, mag-iiwan ako ng bangungot ng walang katapusang pagkalanta at panghihina sa aking kalaban. Isang boses ang tila umalangaw-ngaw sa buong langit at lupa. Sa sandaling ito, ang Emperor of Death ay tunay na namatay. Kasabay ng kanyang kamatayan ay ang kanyang kamalayan at ang kanyang Eye of Death. Kung mas malakas ang may-ari ng Eye of Death, mas magiging malakas ang Cursed Words of Death. Sa teorya, ang kapangyarihan ng Cursed Words of Death ay epektibo laban sa mga eksperto sa loob ng dalawang malalaking kaharian. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ng mga normal na Sacred Lord na masaktan ang Emperor of Death, na may mga sinaunang at ipinagbabawal na pamamaraan. Plop. Nahulog sa lupa ang ninakaw na katawan ng Emperor of Death. Napaungol si Zhao Fang nang maramdaman niya ang malamig at hindi maipaliwanag na kapangyarihan na tumagos sa kanyang kaluluwa. Makati at masakit ang pakiramdam, at dumiretso ito sa kanyang puso. Nang buksan ni Zhao Fang ang kanyang God's Spiritual Eye, nakita niya na may mga tipak ng itim na liwanag sa kanyang katawan na nagsimulang masira maging ang kanyang kaluluwa. Mahirap ilarawan ang pinagmulan ng mga itim na ilaw na ito o kung paano sila umiral. Ang kapangyarihan ay katulad ng kapangyarihan ng sumpa ng isang ghost corpse, ngunit hindi mabilang na beses na mas malalim. Cursed Words of Death. Talagang umiiral ang gayong ipinagbabawal na pamamaraan. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Sa sandaling tinamaan siya ng pamamaraang ito, naramdaman niyang parang may mga insekto na dumagsa sa kanyang buong katawan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang kaluluwa, life force, true yuan, at cultivation ay unti-unting nalalanta. Sa kabutihang palad, ang kanyang Mystic Eye Scaled Race Bloodline at God's Spiritual Eye ay medyo lumalaban sa Cursed Words of Death. Ang paghina ng bilis ng mga normal na hari ay magiging 10 beses o kahit 100 beses na mas mabilis kaysa kay Zhao Fang. Naupo si Zhao Fang ng kalahating araw, ngunit wala siyang magawa tungkol sa Cursed Words of Death. Hindi niya maisip kung paano umiral ang kapangyarihan ng sumpa, at hindi niya magawang maapektuhan ito. Hindi ko talaga maintindihan ang Cursed Words of Death. Babalik muna ako sa Azure Flower Continent. Baka may sasabihin sa akin ang sage, naisip ni Zhao Fang.